Good day everyone, I am Regine Torion and for today we will going to discuss about ang mga umatake sa nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Rizal. So, bakit kaya inaatake ang nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Rizal? Sa kadahilanan kaya inaatake ito ng mga Espanyol dahil nagpapakita ito ng mga pag-aabuso ng mga Espanyol sa ating mga ninonong Pilipino. At nakita rin nila o nabasa rin nila na nagpapalaganap ito ng nasyonalismo. Kaya ganoon ka diin ang galit at hindi pagtanggap o hindi nila matanggap ang nobilang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Ipinalathalin ni Padre Font ang kanyang ulat at ipinamahagi ang mga kopya nito nang sa gayoy mapulaan ang kontrobersyang ng nobela. Isa pang Agustino, si Padre Jose Rodriguez, na superior ng Guadalupe, ay naglathala ng serye ng 8 polyito na pinamagatang Cuestiones de Sumo Interest or sa Tagalog ay Katanungan ng Dakilang Interes. Para tuligsain ang Noli at iba pang mga sulating kontra Espanyol, ang 8 polyito ay ang mga sumusunod. Ito yung ito yung sinulat ni Padre Jose Rodriguez, which is yung Cuestiones de Sumo Interest or sa Tagalog ay Katanungan ng Dakilang Interest. So nakasulat siya ng Espanyol, then we're going to translate it to Tagalog. Ang unang sulat ni Padre Jose Rodriguez ay Porque no los hidilier? Ang ibig sabihin ay, bakit di ko dapat basahin ang mga iyon? Ang kalawang sulat, Guardaos de ellos porque? Ang ibig sabihin ay, mag-ingat sa mga ito. Number 3, Y comedici usted de la peste? Na ang ibig sabihin ay, ano ang masasabi mo sa akin tungkol sa salot? Number 4, Porque triunfan los impias? Na ang ibig sabihin ay, bakit nagtatagumpay ang mga walang galang? Number 5, Cree usted ko de veras no hay purgatorio? Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, sa palagay mo ba'y wala talagang purgatorio? Number 6, Hay uno hay infierno? Na ang ibig sabihin ay, mayroon ba o walang infierno? Number 7, Culi parisi usted de esos libilos? Na ang ibig sabihin ay, ano ang iyong palagay sa mga librong ito? Number 8, Confession o condemnation? Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, kumbisal o walang hanggang kapahamakan. Ito yung sinulat ni Padre Jose Rodriguez tungkol sa Cuestiones de Sumo Interest, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay katanungan ng dakilang interest. Sila kasi yung mga hindi sumasang-ayon or sila yung mga umaatake sa nobilang Noli Me Tangere. Si Vicente Varantes, na dating may mataas na posisyon sa pamahalaan ng Pilipinas, ay siniraan niya ang nobilang Noli Me Tangere sa isang pahayagan sa Madrid noong Enero 1890. Imagine, sa sobrang
kagalit or hindi nila pagtanggap sa nobelang No Limit Tanghirin ni Dr. Rizal, pati sa pamahalaan ng Madrid ay siniraan ni Vicente Barrantes ang nobelang No Limit Tanghirin. Kanina ay tinalakay natin ang mga taong umaatake sa nobelang No Limit Tanghirin. So ngayon ay tatalakayin na naman natin ang tagapagtanggol sa nobelang No Limit Tanghirin. Bagamat maraming sumisira sa nobelang No Limit Tanghirin ni Dr. Rizal, marami din namang tagapagtanggol ang nobelang No Limit Tanghirin ni Dr. Rizal. Isa na rito ay si Marcelo H. Del Pilar, Dr. Antonio Marigidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at iba pang reformistang Filipino sa dayuhang bayan ay di nanginig ipagtanggol ang katotohanan sa nuli. So yung mga nabanggit ko na mga pangalan kanina ay sila yung tagapagtanggol ng No Limit Tanghirin ni Dr. Rizal because they believe na ang nobelang No Limit Tanghirin ay may katuturan at may makukuhang leksyon. Isang matalinong dipinsa ng nuli ay nagmula sa isang di inaasahang tao. Ito ay mula kay Reverend Vicente Garcia, Pilipinong paring Katoliko at scholar. Isang teolohiyano ng Katedral ng Manila at tagapagsalin sa Tagalog ng bantog na Imitation of Christ ni Thomas A. Kempes. Itong si Padre Garcia ay pinagtanggol niya ang nobelang No Limit Tanghirin ni Dr. Rizal. Kaya siguro pinagtanggol niya ito ay dahil nabasa niya na walang masamang intensyon ang nobelang nuli sa mga iba't ibang sektor. At sinagot ni Padre Garcia ang mga argumento na ginagawa ni Padre Rodriguez. At ito yung true writing mas na pahayag ni Padre Garcia ang pakipagtanggol niya sa nuli, which is ito din yung sagot sa mga argument ni Padre Rodriguez. Unang-una is sinasabi dito na hindi masasabing ignoranting tao si Rizal, gaya ng sinabi ni Padre Rodriguez, dahil siya ay nagtapos sa mga universidad ng Espanya at nakakatanggap ng mga karangalang iskolastika. Diba, we know na si Dr. Rizal ay maraming kursong kinukuha at pinatapos niya ito. Kaya we can say na si Dr. Rizal ay ignoranting tao. Pangalawang sulat. Hindi tinuligsa ni Rizal ang simbahan at Espanya gaya ng sinabi ni Padre Rodriguez. Dahil ang pinupunan ni Rizal sa nuli ay yung masasamang opisyal na Espanyol at di ang Espanya, at ang masasama at tiwaling praili ng simbahan. Pangatlong sulat ni Padre Garcia. Sinabi ni Padre Rodriguez na yung bumabasa ng nuli ay gumagawa ng kasalanang mortal. Kung gayoy, nakagawa siya or si Padre Rodriguez ng kasalanang mortal dahil nabasa niya ang nobela. So, 'di ba? Ang sulat ito yung mga sulat ni Padre Garcia batok sa argumento ni batok sa argumento ni Padre Rodriguez.
Teniente Jose Tavial de Andrade. Siya ang tagabantay ni Rizal na ibinigay ni Gobernador General Tiriro. Si Teniente Jose Tavial de Andrade ay siya yung binigay ni Gobernador General Tiriro na tagapagbantay kay Jose Rizal. Dahil sa mga panahong iyon ay ang nobelang No Limitang Hari ay very controversial na kaayo at mayroon nang naghahanap kay Dr. Rizal. Kaya binigyan ng tagapagbantay si Dr. Rizal ni General Tiriro. At sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama ay naging mabuting kaibigan na ni Dr. Rizal si Tavial de Andrade or si Teniente. Ang paminsala ng masasayang araw ni Rizal sa Calamba kasama si Tin ay naputol sa kadahilan ng unang-una ay ang pagkamatay ng kanyang ate Olympia. Ang sanhi ng pagkamatay sa kapatid ni Dr. Rizal na si Olympia ay nagkasakit ito ng tuberculosis. Pangalawang sanhi na napuputol ang masasayang araw ni Rizal ay ang walang basihang mga kwentong ikinalat ng kanyang mga kaaway na isa raw siyang espiya ng Alemanya, alagad ni Bismarck, isang protestante, isang mason, mangkukulam, isang kaluluwang wala ng pag-asang maligtas at iba pa. So ito yung mga dahilan kung bakit naputol ang mga masasayang araw ni Dr. Rizal kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Teniente Jose Tavial de Andrade. Problemang agraryo ng Calamba. Na-impluwensyahan ng ilang katotohanan sa No Limitang Hari, which is yung nobela ni Dr. Rizal. Pinag-utos ni Gobernador General Tiriro na imbestigahan ang mga lupaing praili para maisaayos ang anumang di pagkapantay-pantay na nangyayari sa may kaugnayan sa mga buwis at lupa at sistemang kasama. Isa sa mga lupang prailing napektuhan ay ang asyenda ng Calamba na pag-aari ng Ording Dominico mula 1883. So, dahil sa No Limitang Hari, pinapaimbestigahan ni Gobernador General Tiriro ang mga lupain ng praili para maisaayos ang mga para maayos yung mga hindi magagandang pangyayari. Ang pamamaalam ni Rizal sa Calamba. Isang araw, ipinatawag ni Gobernador General Tiriro si Rizal at pinayuhan siyang mangibang bayan para na rin sa kanyang kaligtasan. Diba, because of his novel is very controversial na kayo, like na ginapangita na siya para patyon, then as in murag controversial na kayo sumatong si General Tiriro ay pinayuhan siya na mangibang bayan para maligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Isang tula para sa lipa. Bago tuluyang nilisan ni Dr. Rizal ang Calamba noong 1888, may isang kaibigang taga-lipa ang humiling sa kanya ng isang tula para sa paggunita sa pagiging villa o lungsod ng bayan ng Lipa. So, before tuluyang nilisan ni Dr. Rizal ang bayan ng Calamba ay
may isang kaibigan siyang humiling na gumawa ng tula, which is tinupad at ginawa niya ito. At ang title sa tulang ito ay Himno at Trabaho, na kung sa Tagalog pa ay himno sa paggawa. So that's all for today. Thank you.